Pilipinas ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 8. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abay, sabi na aking bubit sa Padre Faura, mukhang suntok sa buwan na yung motion for reconsideration ng Kamara para i-reverse yung kanilang desisyon. Ayan. Damdaming Bayan. Mamaya nga maluko na mga ng update yung ating bagong reporter sa Justice Beat, si RH357, Samuel Martires. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Abay, ano itong mga kasisimula ko man, puro birthday greetings ka agad dito, ha? Abay, birthday mo ni Senator Dick Gordon ngayon at Yuela Reyes. Abay, happy birthday, ha? Pero sandali lamang. Damdaming Bayan. Abay, malungkot yung mga drivers natin ngayon. Start yan. Magdadrive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako hanggang Bicol. Magdadrive ako hanggang Batangas. Abay, drive ng drive sila ala ng pambili ng krudo, ha? Abay, kuya, ha? Ayan, 190 ang itinaasa ngayong araw ng Martes sa presyo ng gasolina at 120 naman sa diesel. Ano ba naman yan? Please lang turuan nyo akong Huwag na tayong mag-drive. Kaya mga jeepney drivers natin ngayon ayan, hinihiling po yung subsidy na ibigay daw. Ano yung report mo kanina, Giselle? Ha? Abay, sa DSWD ba magagali yung subsidy? Ha? At yung iba naman, abay kung hindi raw kaya, abay ano na lang, tawag nito, magtaas na lamang ng pasahe, dagdagan na ng piso ang ating minimum fare. Damdaming Bayan. Samantala, alamin nga natin muna ang update mula sa bansang India. Aba, alamin mo natin ang report mula kay Let Narciso bago ang anong sabi mo, Senator Jinggoy? Itong si Senator Jinggoy, mamaya pag-usapan nga natin yan, ha? Abay, ang daming gustong paimbestigahan kaagad dito kay Blue Ribbon Committee Chairman Jean Subarriaga Marculeta. Ayan, malalaman natin yan mamaya, ha? Dami, ha? Abay, pati itong si DBM Secretary Amena Pangandaman, abay, parang engineer na rin, ha? Nag-i-inspection na rin po ng mga project maibigay. Yung project dyan sa may NLEX, ha?
Diyan sa may Apalit, Pampanga ba yun? Daming bayan. Pero bago natin balikan yan, pagbabalik ng direct flight sa India, tinatrabaho ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero isa pong maganda rito ay mukhang pababahin. Ayan, sana yung mga murang gamot. Abay, yan po, mislet, di ba? Ang isa sa mga misyon ng Pangulong Marcos sa pagtungo ng India. Bukod sa defense and economic cooperation na sinasabi, abay, siyempre kasama na ang mga murang gamot dyan. At siguro yung kalidad naman na dekalidad na gamot ang mabibili natin kung yan ang kakausapin, dahil ang mga pharmaceutical companies, drug companies ay kasama sa kakausapin ng delegasyon ng Pangulong Marcos sa India. Update mula sa biyahe ng Pangulong Marcos sa India, RS number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino sa India ang mga ginagawa ng pamahalaan para sa kapakanan ng OFWs. Sa Filipino Community Event sa New Delhi, binanggit ng Pangulo na noong nakaraang taon ay inilunsad ng embahada ang e-visa para padaliin ang proseso ng pagkuha ng visa. Inilunsad rin niya ang Visa-Free Entry Scheme para sa Indian tourists nito lang Hunyo. Ayon pa kay Pangulong Marcos, tinatrabaho na rin nila ang pagbabalik ng direct flights sa pagitan ng Pilipinas at India sa pamagitan ng Air India. Determinado niya ang administrasyon na palawakin pa ito sa ibang carriers para maiugnay ang iba't ibang lugar ng dalawang bansa. Binanggit rin ng Presidente na bilang bahagi ng pagbisita doon ay lalagda sila sa Social Security Agreement sa pagitan ng Pilipinas at India. Lakay? At bukod dyan, Miss Let, ayan, napag-usapan ang defense. Abay, bibili ba tayo ng mga armas mula sa India? Di ba mga sophisticated din yung kanilang mga armaments ng India, ha? Meron na sila nuclear weapons, pero hindi naman siguro ang bibili natin yan. Yung mga, may mga inilalako sila rito noon sa ano eh. BrahMos ba ayun, yung BrahMos missile at saka may mga submarine pa sila, ha, na inilalako sa atin. Laki na tanong yan dati sa DFA, sabi nila abangan na lang dahil mukhang ang Department of Defense ang magbibigay ng detalye tungkol dyan. Ayan, mamaya malaman natin doon sa report ni Edniel dahil kasama yata dito si Defense Secretary Gibo Teodoro, di ba? Kasama Lakay. Ayan. At di ba, matatandaan mo nitong kasabay itong pagbiyahe ng Presidente, mayroong military exercises ang Pilipinas at India. Ayan, oo, actually, ito yung sinusubaybayan ng Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea habang sinasagawa yung Indian-Philippine military drill dyan. Para sa lahat halos ng bansa na pinupunta ng Presidente ngayon, Lakay, palaging kasama ang defense and security sa mga isinusulong na kooperasyon. O sige, abangan natin yan. So ano ang anong grupo ang kakausapin ng Pangulong Marcos ngayon sa India? Ngayon na yung kanyang mga aktibidad, kaugnay ng kanyang state visit, so kasama na dyan yung bilateral meetings, kabilang yung kay Prime Minister Modi ng India at iba pang mga opisyal doon. Ayan, at saka kasama mo ba yung yung pag-uusapan nila yung free visa para sa mga Indian nationals na pupunta sa Pilipinas? Free na talalakay nitong Hunyo lang. Approve na yan. Oo, Lakay. Ayan, inulunsad na yan itong Hunyo. So, ang tinatrabaho ngayon ay yung direct flight naman, Lakay. Ayan. Kasi sige. Wala yata dyan ang flight pag India, Lakay is via Malaysia or via Singapore pa. Tapos, saka diretso ng India o Pilipinas. Ayan. Okay. Sige nga, Runda. Maraming salamat, Miss Lenta. Good morning, Lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Oo nga pala, Miss Let, ha? Ayan, din natin natanong. Kasama ba si Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel, ha?
Alam ko niyo mahabigan na para sa ating mga farmers na nakikinig sa atin sa Nueva Ecija, ha? Actually, hindi lamang sa Nueva Ecija, abay sa buong bansa. Dahil may mungkahi po ang Agriculture Secretary na ipagbawal na ang importasyon ng bigas. Tama nga lang naman ha? Pwede ba bago tayo mag-import ng bigas ubusin muna ang produktong palay, bigas na ating mga magsasaka, ha? At hindi yung mga dayuhang magsasaka ang ating pinapayaman. Abay, ituloy mo yan, Secretary Kiko Laurel, ha? Abay, maganda yan para sa ating mga magsasaka. Para mabenta naman ng mahal, maayos yung produkto ng ating mga farmers. Eto na air defense kabilang sa mga sinubok sa Philippine-Indian military drills sa West Philippine Sea. Aba, maganda ba yung mga fighter jets ng India, Indian Air Force, Edniel? Alamin natin about mula kay RS number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, tagumpay na nakapaglayag ang mga warship ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea sa unang pagkakataon. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, kabilang sa mga sinubukan sa pagsasanay ay hindi lang itong mga sakyang pandagat kundi maging yung close-in weapon system na nakakabit sa BRP Miguel Malvar. Kargado ng 35mm na mga balang kayang ipaputok sa loob ng 1,000 rounds. Mayroon ding integrated tracking system, itong pinakamodernong sakyang pandigma ng Philippine Navy. Pero hindi naman ito nagpaputok o nag-live fire at sa halip, idinemo lamang kasama ng Indian Navy ang kakayahan itong mag-intercept sa mga pag-atake mula sa himpapawid, kabilang na mga posibleng missile attack. Pag-iban sa BRP Miguel Malvar ay tampok din sa maritime cooperative activity ang flagship warship ng Pilipinas na BRP Jose Rizal, Philippine Air Force Search and Rescue Aircraft at C-28B Reconnaissance Aircraft sa bahagi ng India. Isinang kanilang Navy and guided missile destroyer na INS Delhi, nakakagado naman ng supersonic missile, anti-submarine corvette na INS Kiltan at tanker na INS Shakti. Teka, Edniel, nagpakita rin ng submarine ang Indian Army? Anti-submarine warship. Anti-submarine warship. Akala ko sinubok na yung submarine na inilala ko sa sa AFP natin nung sila ay nagkaroon ng defense military show dito sa Pilipinas. Wala pa yan. Ang kanilang binitbit lakay na in-person weapon system ay yung BrahMos nila. Nakakabit BrahMos sa missile destroyer sa Delhi. May mga napaulap ding presensya ng Chinese naval vessels malapit dito sa pinagdausan ng drills mula Zambales area hanggang Occidental Mindoro, pero hindi naman ito naka-apekto sa pagsasanay. Sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mas marami pang ikinakas na aktibidad ng hukbo kasamang Indian military at mas marami pa silang weapon system at equipment na inasahang mabibili mula sa bansang India. Kaya na dyan yung mga additional sets ng BrahMos at ilang vest para sa Philippine Army. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ayan, nakakainggit naman yung mga armas, mga warship ng India, ha? Abay, huwag niyo sabihin nagpapa 5-6 lang mo kaibigan natin mga Indian nationals dito, Bombay, ha? Abay, yung kanilang military hardware po, mahabigan ni sophisticated, ayan, moderno, ha? Kaya sila po ay nagbebenta sa iba't ibang bansa kasama na ang Pilipinas. Daming bayan. Pero sa mga motorista, nako, eto na mga kuya, ha? Kaya tinatawagan natin muli ang mga Lords of the Oil. Ayan. Sina Bossing Don Ramon San Miguel Ang, ha? At si Ninang, ha? Lorelai Kiambao ng Pilipinas Shell. At si Mr. Felix Chua Pellerin ng Caltex, ha? Aboy, pwede ba huwag naman masyadong mataas ang presyo ng langis na ginagawa po ninyo, ha?
Pero eto panibagong oil price increase, sasalubungin ng kilos protesta ng mga militanteng jeepney drivers ang grupo ng Piston. Baka multuhin kayo ni George San Mateo nito ang yumaong presidente ng Piston. RS number 15, Giselle Ricafort, saan magrarally ang ating mga kapatid na jeepney drivers ng Piston? Giselle. Lakay, sasalubungin nga ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide of Piston ng kilos protesta ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Martes. Ayon kay Cirilo Latoreno Lakay, ang coordinator ng Piston National, nasa 50 mga tsuper ng jeepney ang magsasama o magsasagawa ng noise barrage dito sa bahagi ng Roas Boulevard sa Baclaran. Katatapos daw ng Lakay, dito sa Baclaran yan, sa may service road, Lakay. Ang sabi ni Latoreno kasi, Lakay, kakatapos lang ng pagkagupit ng magkakasunod na bagyo at abagat, pero hindi nagpapaawat yung oil companies. Hindi naman daw kasi ibig sabihin na walang deklarasyon ng state of calamity yung isang lugar, hindi na sila naapektuhan ng kalamidad. Umaasa ang Piston na aaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mga hinaing sa transportation sector gaya ng pagbasura sa oil deregulation law at pagsuspinde sa buwis sa langis. Sabi pa ni Latoreno, kung talagang seryoso daw yung administrasyon sa kampanya nitong pakalmahin ang presyo ng mga pangunahing bilihin, dapat solusyonan muna yung mahal na petrolyo na may domino effect sa mga bili. Natatabunan daw kasi ng mga away sa politika ang panawagan ng mga pangkaraniwang mamamayan. Pakinggan natin si Latorena. Pinanawagan kay Pangulong Marcos Jr. na katatapos lang ng bagyo, ng sunod-sunod na bagyo, hindi pa kami nakahahon. Ito na naman, hinahambalos lang ang kanilang presyo ng petrolyo. Kaya dapat talaga, panawagan namin, di ba sura ang mundo petrolyo, tanggalin ang 20% sa langis, excise tax sa langis. Sana naman po, din po yung aming panawagan dahil mayroon pa siyang 3 taon na natitira. Kanina, Lakay, sa fuel subsidy na panawagan ng ilang jeepney driver, sabi nila meron naman daw kasing pondo yung Transportation Department. Hindi, Lakay, doon sa DSWD, nagkamali lang siguro ng binanggit ng isa pang government agency, yung isa sa mga nakausap natin kanina. Ito si Giselle Ricafort para sa Diesel Age na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. At sabi nga ni Senator Jinggoy, pikon na siya. Nakakapikon ka na, nakakagigil ka na. Kanino ka nanggigigil, Senator Jinggoy, Ayan, sa mga oil companies o sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kasi itong si Senator Jinggoy po, mahabigan ni Abay, siya yata ang kauna-unahang nagsagawa ng privilege speech sa Senado sa pagbubukas ng 20th Congress. At sabi niya ay dapat daw may mga managot sa mga opisyal ng DPWH na nangasiwa sa konstruksyon ng 1.2 billion pesos na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Abay, doon sa kanyang privilege speech kahapon, ang sabi ng Senator Jinggoy, According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Abay, dapat daw hindi lamang yung design consultant, contractor at truck driver ang dapat managot sa pagbagsak ng tulad dyan sa Isabela. Abay, dapat daw yung mga opisyal din na nangasiwa ng proyekto, ayan, at tinukoy nga ni Senator Jinggoy dito. Abay, si dating Assistant Regional Secretary for Luzon, si Asek Loretta Malaluan, di ba kapopromote lamang ito, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Mary Bueno. Ayan, ba't kasama Senator Jinggoy yung Regional Director ng Visayas at Mindanao? Ayan, pati daw yung kasalukuyang USEC for Luzon, Eugenio Pipo Jr. na nangasiwa ng konstruksyon, noong Assistant Secretary pa lamang siya. Abay, pati si Under Secretary Adora Canlas, dating ASEC for Regional Operations sa Region 1, 2 at 13. At maging si Under Secretary for Planning, Service and Public-Private Partnership, Maria Catalina
Cabral. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Relax lang, Senator Jinggoy. Chill-chill lamang po, ha? At ang sabi ni Senator Jinggoy, abay dapat daw po, ha? Ang mga binabanggit ng opisyal ng... teka muna, ba't di kasama si Secretary Manny Bonoan, Senator Jinggoy, ha? Command responsibility, di ba dapat kasama rin yung DPWH Secretary? At ang sabi, nako, eto abangan natin, mahabigan, masarap manood sa Senado, ha? Abay, Senator Bongo, ha? Abay, masyadong binibigyan ng maraming trabaho itong si Senator Jean Marcoleta. Rodante pala. Rodante Marcoleta ng Senate Blue Ribbon Committee. Abay, eto, ha? Yung issue ng bumagsak na tulay, pinaimbestigahan ni Senator Jinggoy. Pagkatapos si Senator Bongo, ang chairman ng Health Committee, abay gusto rin paimbestigahan yung pagsibak ni Health Secretary Ted Herbosa sa 3 undersecretary ng DOH na maganda naman ang kanilang performance. Abay, tanggalin ba naman ang napakagaling na Madam Yusek Maria Rosario Singh Berhere, ha? Ang galing-galing niya mahabigan. Nakita niyo naman nung pandemic, di ba? At itong si Yusek Bravo, di natin masyadong kilala ito, ha? At yung isa, ano bang pangalan ng isang undersecretary? Pero kung sino po yung sinasabi ng mga taga-DOH na magaling, abay yung pa ang pinagtatanggal nitong si DOH Secretary Ted Herbosa. Ayan. Ganyan po talaga mahabigan. Dapat maimbestigahan din ito Secretary Senator Marcoleta at maimbestigahan din yung sino ba, ha? Maipatawag siguro yung mga in charge sa pagbibili ng mga gamot, ha? Mga supplies, ha? Yung procurement officer, ha? Meron tayong kilala dyan na procurement officer po, mahabigan, ha? Inappoint pa ng Malacanang, ha? Kaya lang hindi po nakayanan yung kontrobersya, anomalya dyan sa DOH. Dahil yung mga overpriced na gamot, ayan na pinapipirma sa kanya, abay hindi niya masikmura po, mabigan, baka siya pa ang makasuhan. Siya ang pipirma. Ayan, pagkatapos ang makinabang yung mga top officials ng DOH. Ayun, hindi niya masikmura ang anomal sa DOH. Siya po ay nag-resign. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Ayan, kumusta po kayo, ha? Abay, pressure ang mga taga Supreme Court. Ano mga kaibigan, ha? Ano kaya ang mangyayari sa motion for reconsideration ng prosecution ng House? Ayan, dito pa rin sa constitutionality ng articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte Carpio. Ayan, Apo second gentleman Mansa Carpio, ha? Sabi na ating bubit sa Padre Faura, mukhang suntok sa buwan na balik rin ng Supreme Court ang kanilang ruling na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara. Daming bayan. Oras CJ Alex Jesmundo. Ayan, baka sa pressure baka bumalik sa pagyoyoso itong si CJ Alex Jesmundo. Ayan, chill lamang po, ha? Pagkatapos o nga pala, ha, bukas pala bubutan sa Senado Senator Florante Rosales, ha, kung itutuloy ang impeachment trial o hindi laban kay VP Sara. Oras CJ Alex Jesmundo at Mr. General Edwin Ernie. Uy, Mr. Elmer Garjola. 8:36. Daming bayan. Bayan. Oras Sister L. It's 8:42 at good morning, Lakay. Wow, lady in green. Yes, tinakpan ko na. Aha. Tinakpan ko na kasi malamig ngayong Malamig mga panahon. ba? Ayan. Baka kung ano-ano na naman yung... Christmas ang color ko. Ba't ba kasi kayo mga ganyan mga chiching? Ayan. Hindi ako chiching. Dati ako lalaki. Charot. Parang ako lang. Ayan. I'm also a woman trapped in a man's body. Kasar.
Ano ba yung sinasabi mo? Magsusuot ng sleeveless tapos tatakpan. Papakita ng cleavage pagkatapos tatakpan. Ayan, magmi-skirt tapos pagkasasakay sa jeep, ayan, hinihila pa baba. Hindi namin kayo maintindihan mga kababaihan kung minsan fashion spellingin. kasi kay fashion yun. Ganun ba? Ganun talaga. Sige, bumati ka na sa mataga Hubilyar. Good morning muna sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, sa mga nakatutok. Isang magandang umaga Pilipinas, and of course Diyos maray na aga sa mga kababayan ko dyan sa Barangay Bautista, Hubilyar, Albay. Ayan. Diyos maray na aga sa Indogabos. Sarah Color ka daw ngayon. Ayan. Sabi pero ni General Alex Guo. Ayan. Gulang. Go ba? May BBM pa rin. Rose. Red. Yes. Ayan. Hindi yata maganda yung combination ng red and green. Maganda! Hindi, magkaaway na rin. Iba pala yung tinutukoy mo. Dapat red and yellow. Ayan. Red and yellow. Ganun. Magandang partner ng green. Pwede rin yellow. Ayan, green and yellow. Christmas color na kasi to, Lakay. Oo nga, diba? Abay, ano ba ha? Ilang days before Christmas? Days before Christmas. Ilan? Ang days before Christmas, kahapon ba Lakay ilan? So, I think 142 days na lang. Wow. Ang bilis ng panahon. Ilang days na lamang po kuya. Ayan, ano ba ngayon? 5, ha? Abay, 25 days na lamang. Berna. Ayan, 26 days. Berman na. Kasi si Jose Marichan. Actually, nakalabas na Lakay yung buong mukha. Yung katawan nakatago pa rin. Pero talo sa ating Nino ng Bayan. Yes. Kahit wala pang bear, kahit January pa lang. Actually, parang buong taon tayo namimigay Lakay. All year round. Yes. Hindi naubusan ng pamasko ang Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro. Sa ating DZRH, Malakas, Aguinaldo Promo. At nandyan ngayon sa may Barangay Central, Taguig City. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong ng Bayan, sino ang bibigyan mo ng Aguinaldo ngayon? Ninong Sherwin. Lakay, si Sir El, naku, alam nyo na ba ang latest? Ano ang latest sa Kitolits? Sa Padre Paura. Pau. Kahit nga daw contract yung sila dating Justice Escarpio at Ascuna, dun sa naging desisyon ng Korte Suprema, Lakay, nakakuha naman ng kakampi ang Supreme Court sa Integrated Bar of the Philippines. IBP, ha? IBP. Ayan, ayon sa IBP, dapat na igalang at ito yung grupo ng mga pinakamalaking grupo ng abogado sa Pilipinas ay nagpapayag na kanilang suporta sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. At ayon sa kanila, hindi ito sa pinakapangyarihan kundi ng katapatan sa konstitusyon. Babala pa ng IBP, Lakay, kapag hinimok ng mga kumukontra doon sa naging desisyon ng Korte Suprema ang publiko na suwayin ang desisyon ng Korte Suprema, unti-unting mawawasak ang pag-iral ng batas sa bansa. Maraming salamat, Justice Sherwin Alfaro. Yung mga bukit ko, Lakay. Grabe. Sabi nga na aking... Nakaabot dito sa Taguig. Sabi, bago yung bubit mo dyan, sabi na aking bubit sa Padre Paura, dudulog-dulog kayo sa Supreme Court. Pagkatapos, pag hindi makuha yung gustong desisyon, aangal kayo. Ito nga si... Itong si nanay, umaangal ba si nanay? Ba't ang sarap-sarap ang ngiti niya?
Oo. Si nanay may bitbit na radyo. Dalawa tong humabol sa atin kanina. Aba. Oh, wow. Itong si Kuya, hinabol kami doon sa anong portion na yun ng Tagig? Central po, Central. Sa may taas. Akala ko, Yung mga kalsada rito. galang ko Sembo pa yan, galing Makati pa yan. Parang angat baba ang mga kalsada rito. Alaga? Kuya, hinapol kami humahangos. Kala namin bakit? Kasi naka-tune in pala siya sa Deezer sa kanyang cellphone. Oh, Aba, wow. habol-habol ka, ha? Ano kuya? Jeffrey Muñoz po. Si Kuya Jeffrey. Muñoz. Oo, Kuya Jeffrey, palagi kang nakatutok sa Deezer. Opo. Araw-araw po yan. At sino paborito mo announcer? Naku, kutusan mo yan. Kutusan mo. May sasak pa siya. Kutusan mo. Kalma po. Ayun. Ayun. Ko lang. Padadal ko na. Bigyan mo na Memo Plus Gold. Parang kinakabahan si Kuya Jeffrey si Kuya Jeffrey, ha? Alata Ka ba dito? Parang parang mga opositor na kayo. Sayang yung pagod niya. Habol-habol ka pa. Alatang hiningal si Kuya Napagod po kasi inabol ko po kasi nakalive po ako kanina bigyan ka agad ng vitamin E yan para sumigla. Para hindi mabulunan. Ayan. Dahil dyan meron kang vitamin E para matanggal yung pagod mo. Ayan. Sige, isang lagok, Kuya. Isang lagok. Mo dyan. Mamaya hapon na yan. Ayan. Ayun daw, para kanino? Para sa mga lasinggero. Wag. Ayaw na emperador ng ganyan. Drink responsibly, Kuya, ha? Ayaw ni Ninong Andrew Tanyan at Winston ko. Winston ko. Kaya nga. At syempre, dahil humabol ka kanina, talagang napagod ka ito. Yung bayad sa pagod mo, 1,000 pesos. Salamat po sa DCRH. Welcome, Kuya Jeffrey. Ayan. Bigyan mo ng kasamang DCRH Grocery. Pagkabigas, DCRH. Ito, damdaming bayan, mini component. Ayan, mini component. Damdaming bayan. T-shirt na DCRH at syempre DCRH umbrella. Ano masasabi mo? Maraming salamat po sa DCRH po kasi kahit pa paano po, laking tulong na po ito yung binigay niyo sa akin. Lakay, pero may isa pang umapila dito. Dahil, si Mami. Looban nila, lakay, tignan mo yung looban. Paakyat to, parang nasa Italy ka. Pagpakit ka rito sa mga iskinita, parang ka nasa Italy. Aba. Italy ba kayo? Opo, Upper Bikutan. Upper Bikutan, kaya pala paakyat Ang mga taga Central Bikutan. Kanina ba't yung binatbit yung radyo nyo? Huwag sila, Sherwin. Wala naman silang radyo. Ako may radyo. Yan ang po. Yan, talagang pasensya. Naku, magpasensya Sherwin, si ate ba, di ba nahirapang tumakbo dyan? Ang sigip-sigip ng iskinita? Lagi nakahawak sa pader. Kabila-kabila. Nag-aala Spider-Woman. Pag bumamamit, tagahawak. Aba, pero in fairness, malinis yung iskinita, ha? Malinis. Ayan, talaga, mula kanino ka nakikinig? Adaya Makalma, tsaka kanina kay Tunying. Talagang nakikinig. Baby Nauhan. Ano pangalan ni ate? Ano pangalan mo, ate? Nita Maglanas. Nita Maglanas. Si ate Nida? Nida po. Ayan. Ayan. Si kapatid. Si ate Nida. Bigyan din ng premyo si ate, Sherwin. Dahil para hindi kayo mahilo pag akyat dito sa inyong iskinita araw-araw. Eto, meron kayong vitamin E. Ayan. Pampaalis na mga fats sa katawan yan, ate, ha? Ang ganda ng tawa, parang si Simatar. Kala ko parang si Eng-Eng. Sige. Dahil maganda ang tawa ni ate, bigyan mo pa na 1,000 si ate Sherwin. Dagdagan na yan. 1,000 pesos! Salamat po. May pambili ako ng Tebustan. Gamot sa uric acid. May maintenance na si Mami. Ayan, ate, pambili ng munggo yan, perdigones, ayan, tsaka laman loob. Perdigones para sa rayuma. Meron ka pa sa imbag na bigas. Salamat po, maraming salamat, Sherwin. Wala po naman, ate Nida. Ayan. Ingat kayo lagi. I love you po.
I love you. Love you, ate. Taray naman. Mwah. Ayan. Talaga hinahanap ko po kayo lagi. Ayan. Ay, pagkakasabi niya ng I love you kanina, namumula yung pisngi. Nagbablush. Mukhang crush ka lakay ni Mami. Eto, Mami. Mwah. Muha, chup-chup, I love you. Love you, Ate Nida. Mwah. Dapat may ganito pala kayo. Ayan. Nice to meet you, sir. Ayan. Maraming salamat, Ate Nida. Ito para sa iyo, Ate Nida. Ayan. Kinikilig si Mami. Bumalik sa pagkatinidya. 18 years old. Basta 18 lang. Reaction ni Mami, napaganito talaga eh. Biglan na mula ang pisngi. Naging rosy cheeks. Okay, Ate Nida, ingat po kayo. Love you. Mwah, chup-chup. May pa-flying kiss. May flying kiss. Ayan. Ganito. Pero kung nagsimula ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa Diesel H, bakit ang susunod nating winner sa Diesel H? Malakas promo RH6, Sherwin Bataw Sara Diesel H. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipino. Aba, love you, ate. Maraming salamat, Ninong Sherwin at Ate Nida dyan sa may Barangay Central, Upper Bikutan, Taguig. Kakatuwa naman at least marami tayong napapasaya, napapaligaya. Ayan. Makikinig lamang dito sa DZRH. Masaya na sila, maligaya na sila. May papremyo pa. Yes. Saan ka pa, di ba? Kaya naman sa mga lagi nakatutok, ipagkalat nyo na po, i-chismis nyo po yan. Parang awa nyo na, imarites nyo na. Saan ka pa, Mr. Jose Marichan? So please my love, don't ever go. Ayan, Ate Nida with feelings. Ayan. Diba? Ang cute-cute ni Mami. Oo nga. Pero ang ganda ng skin niya, lakay. Mamula-mula. Gumagamit na ng champion soap, detergent soap. Rosy Chicks. Hindi lang pumuti. Ayan, Rosy Chicks pa siya. Namula pa. Pero eto, maraming mamumula dito sa gagawing investigation sa Senado. Dahil ang confidential at intelligence funds lilimatan na lamang sa mga law enforcement agencies. Dapat lang kasi. Di ba, lakay, may mga ahensya na, yes. Bakit, mapapatanong ka, bakit meron tong confidential? Tama, Senator Sherwin. Ayan, yes. Alisan mo ng intelligence fund ang DOST. Ayan, DSW, di naman nila kailangan. Ha? Ano pa yung mga agencies na... DepEd. Ayan, DepEd. Oo. Dapat bigyan yung NBI, ayan, CIDG, yes, ISAP, ayan, ano pa ba? Tawag dito? DND. Ayan, siyempre, AFP, DND. Yes. Dapat binibigyan na ano. At kung gano'n naman ginagawa dati, Senator Sherwin, at kung may request kayong pa-imbestigahan, di puntahan nyo si Director Jimmy Santiago, NBI. Yes, ayan. Sa PNP-CIDG. Ayan. Kung gusto sa ISAP, ayan. Si Jeldic De Leon. Ayan. Sa NICA. Secretary Anyo. Ayan. Sino ba ang chief ng ISAP mga kuyang? Alamin natin, report mula kay RH number 28. Naku, Raymond, ang daming matitipid ng gobyerno pagka inilisan ng intelligence funds, confidential funds, ang ibang ahensya ng pamahalaan na hindi naman nila kailangan. Yes. Alam naman natin ito sa totoo lamang po, mahibigan source ng corruption ito Sa totoo lang, lakay. Kasi syempre, di ba, pagkadating sa pag-audit, yes, hindi naman talaga pwedeng i-detalya yung buong ano. At saka, yung ahensya hindi naman kailangan ng intelligence fund. Ba't lalagyan mo ng confidential yun intelligence funds? Kailan ba yan nagsimulang paglalagay ng confidential funds sa mga ahensyang yan? Before, wala naman silang confidential funds. Mapupunta lang sa bulsa yan. Ay, syempre naman. Saan pa ba? Alam mo, itapon lakay. Raymond at Paas, please come in. Raymond.
Mayor Elaine, limitado lang lamang sa mga law enforcement at intelligence agencies ang bibigyan ng confidential and intelligence fund para sa OCIF para sa 2026 national budget. Ito ang binigyang diin ni Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairman ngayon ng Senate Committee on Finance. Sabi ni Gatchalian, hindi na free for all. Yung lahat na lamang ng ahensya ng pamahalaan ay merong CIF. Ibibigay lamang ito sa mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman talaga sa law enforcement. Kabilang dito yung Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, National Bureau of Investigation at iba pang mga intelligence agencies. Ang CIF ay siyang kontrobersyal na idedicate kay Vice President Sara Duterte nang siya ay merong CIF sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Sa katunayan, isa ito doon sa 7 articles of impeachment na inihay ng Kamara laban sa kanya dahil sa hindi umano maayos sa paggastos sa mahigit na 600 million na kanyang CIF sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Pakinggan natin si Senador Sherwin Gatchalian. Yung mga intelligence funds, confidential funds will be limited to agencies that truly require them, enforcement agencies, intelligence agencies, so hindi na free for all yung confidential funds. So we will definitely be very strict pagdating sa confidential funds. So, agencies like PDEA or PNP, yan, yung mga enforcement agencies pwede sila. Pero kung yung mga left field agencies, hindi na tayo papayag dyan. Si Senador Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance. Raymond, maraming matutuwa dyan at magkano, ilang bilyon ang matitipid ng gobyerno pagka inilisan ng confidential intelligence funds ang maahensya ng pamahalaan na hindi naman kailangan? Malaki-laki ito, Mayor, dahil nung huling nakita natin ay halos lahat halos lahat ng agency ay merong CIF from the Office of the President down hanggat sa kauli-hulian merong nakalagay doon na intelligence fund. Pati sa LGU, LGU alam ko meron din yan na Raymond ewan ko lang sa barangay kung meron din. Meron din Meron barangay. Meron din intelligence fund ng barangay. Depende siguro sa lugar, Mayor, kung ano yung sakop nila. Pero maraming LGU din na merong intelligence fund Pambihira. Sa katunayan na ginagamit sila sa mga local government unit naglalakihan din yung kanilang intelligence. Sa mga mayor para sa peace and order situational ba kailangan din Raymond? O dapat kailangan sa PNP nila ibigay? Oo, kailangan din, Mayor, pero alam mo naman na yun na nga, kung may duda sa mga national agencies, alangan namang ligtas ang duda yung mga LGU. Totoo yan. Paggamit naman ito, lalong-lalo na kung makikita natin na dito lang sa Metro Manila, Mayor, mga ilang LGU dito, makikita mo, daang milyones din ang kanilang intelligence fund. Parehas na, Raymond, lahat na. Ayan, pati LGU dapat alisan din ng confidential fund yan, intelligence funds. Hayaan natin yung mga law enforcement agencies na bigyan ng intelligence fund. At kung may request ang mga LGUs, mga opisyal na dapat paimbestigahan, edi dumulog sa kanila. Trabaho nila yan. Mamawala ng pork barrel si Mayor o kaya si Governor. Mawawala ng extra. Extra. Isang LGU lamang, milyones din ang intelligence funds nila, Raymond. Pero para mabos-bawasan ng para hindi na maabuso ang intelligence fund, confidential funds. Dapat ipagbawa na lahat. Ayan, walang sisinuhin. Ayun, yun na nga. Ang magkakabanggit dito sa mga line agencies ay lilimitahan na nga daw, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, sa mga law enforcement and intelligence agencies na talagang yun ang kanilang trabaho para at least kahit paano
hindi kung sino-sino na lang ang merong confidential and intelligence fund gaya ng nangyari nitong mga nakalipas na pagkakataon, tuloy naging controversial. Okay, Raymond, ayan na bukas magbobotohan kung itutuloy impeachment trial laban kay VP Sara. Itutuloy pa ba yan merong petition o motion for reconsideration ang House prosecution sa Supreme Court? Sabi, hintayin daw muna yung desisyon ng Supreme Court. May mga senador na ganun ang pag-iisip, Mayor, gaya ni Senador Kiko Pangilinan. Ang sinasabi niya meron namang MR. Ihintay na lang natin na maging madesisyonan yung motion for reconsideration. Pero ang naririnig naman natin sa maraming senador ay yung decision ay immediately executory at unanimous. Kaya forthwith. At malinaw doon, sa kanilang paniniwala, wala nang, kumbaga, napakanipis na yung tsansa na bumaligtad pa. Kung mayroong mangbabaligtad doon sa mga justices sa kanilang naging boto dito, naging desisyon na Mayor, doon sa pagdideklarang unconstitutional yung articles of impeachment. Unanimous yung decision. Kaya sabi nga natin, bubit sa Padre Faure, suntok sa banyan lakay. Ayan, Yun na nga yung ang sabi naman ng ilang mga abogado, maaring kung sakaling sumagot pa ang Supreme Court hinggil dyan, ay hindi na babaligtad sa boto, pero magkakaroon lang ng paglilinaw kung ano yung gustong linawin pa nung mga petitioners dito sa impeachment case ni Vice President Sara, Mayor at Elaine. Pagka Justice CJ Alex Jesmundo, ayan pagka MR ba, may mga nag-cover ka ba sa Jukra, Raymond? Meron bang oral argument dyan? Yusek Jomar Canlas. Boy G, ayan. Kasi pagka MR, ano ba yung... Pagka MR ba, may mga oral arguments pa ba dyan? Kung merong oral... kung may oral argument, i-request natin si Justice Carpio at saka Justice Ascuna. Ang experience namin dyan, Mayor, dahil 3 taon din ako dyan sa... Oo nga pala, nag-cover ka sa Jukra. Yung panahon sa Manila. Kino-question yung citizenship ni The King, FP Fernando Po Jr. Bago lumabas yung decision, nag-oral argument muna, Mayor. Pero ito, kaya MR na ito sabi nga ni CJ Ray Puno na hindi man lang nagkaroon daw ng oral argument bago sila sumulat ng anumang desisyon. Kaya yun yung kanilang hinihiling na sana bago man lang nagdesisyon ay narinig yung magkakabilang panig at pinakinggan din yung ibang mga interesadong partido hinggil dito sa usapin na ito. Pero ngayon, nauna na yung decision, kumbaga, ay kaya wala na silang magagawa dito sa naging, kundo sumunod, yung sabi ng mga abogado, sumunod sa naging hatol ng Korte Suprema. Ayan, kita mo, mga Chief Justices na mga ito, mga Associate Justices ng Supreme Court, magkakaiba ang opinion. Ayan, so anyway, kaya nagugulo rin di mas lalo yung mga abogado, ayan, mga political analyst bigla. Magkakaiba sila ng stand, magkakaiba sila ng pinagbabasihang mga according sa ganito, sa ganyan. Sige, abangan na lang natin yan. Pero abangan din namin ang decision ng Senate bukas, Raymond. Magbobotahan ba o hindi? Mukhang yun ang kanilang napag-usapan, Mayor, pero yun ang kumbaga kasi para sa kanila yung usapan dito yung nating naririnig. Kumbaga gusto nilang magkaroon ng closure. Isara nila yung chapter na yon na talagang kasi nga sabi na ng Korte Suprema, wala naman silang jurisdiction doon dahil sa simula pa lang ay unconstitutional yung articles of impeachment. So ang gusto nila ng Senate leadership, isara yung chapter na ito at yun ang kanilang gagawin bukas. Magbobotohan sila, Mayor, hinggil dyan sa naging desisyon na yan ng Korte Suprema. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado na kahapon ay sunod-sunod na mga privilege speeches ang ginawa kay Senator Jingo Estrada tungkol doon sa bumagsak na tulay dyan sa Kabagan, Isabela. Then si Senator Erwin Tulfo
yung nakagugulat daw na tindi ng pagbaha sa Puerto Princesa, Palawan na idinulog sa kanya na dahil tinayuan na ng mga commercial building at saka mga malalaking bahay yung mga waterways, pinayagan ng pamahalaan doon. At kay Senator Rafi Tulfo naman ay yung pagripaso naman sa rice tarification law dahil umaaray yung mga kababayan nila doon sa Isabela na bagsak yung presyo ng palay kahit na ipinagmamalaki ng pamahalaan na may 20 pesos na kilong bigas, pero si magsasaka naman umaaray at luging-lugi daw sila sa panahon na ito. Mayor, at yun yung mga ilang mga pinag-usapan sa Senado kahapon hanggang kagabi. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpas. Daming bayan. Pero ang nakakabingyan ng katahimikan ngayon, Raymond, si Manang Aimee. Lakay. Very tahimik ang Manang Aimee ngayon. But dehin sa bokiki ang Senator Aimee Marcos ngayon, ano ha? Tahimik na tahimik. Sabi nila silent treatment. May tawag sila dyan, Sister Ella, Siberian treatment. Ayan. Yung nagtatanong sa akin, Lakay, may intelligence fund ba ang mga bubit ni Mayor sa Star City? Abay, wala po. Abonado. Kay Mayor, wala. Abonado pa. Abonado pa tayo kasi pagkakausapin ko yung aking mga bubit, siyempre, pakainin ko sa Jollibee, kaya sa McDo. Ayan. Kailangan ng pa-lunch o pa-dinner para dun sa impormasyon. Kaya baka hindi maikwento na maayos pag gutom eh. Kaya dyan ano tayo, ha? Ayan, tawag nito, abonado tayo dyan. Daming bayan. Pero sabi nga ng ating bubit, muli, ha? Pinag-iingat na Star City Management ang publiko sa mga hindi autorisadong Star City voucher at gift certificate na ibinebenta online, ha? Ang ito po ay kasunod ng mga may mga nabisto kami mga unauthorized page at individual na nagbebenta man ng mga kuya, mga ate ng mga naturang vouchers sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Kaya paalala po namin dito sa Star City, tanging sa Klook o Klook lamang, Star Deals at website na www.starcity.com.ph lamang mag-avail para makaiwas sa mga pekeng transaksyon, ha? Sayang ibabayad po ninyo, ha? Hindi po namin i-honor dito sa Star City yan. Daming bayan. Ayan, pero kung balitaan lang din ang pag-uusapan na mga ateng, mga lola, ha? Abay, hindi ako titiklop dyan at hindi rin ako magpapahuli. Susuyurin natin ang bawat sulok ng Pilipinas. Makakuha lamang ng dagdag na detalye para makapaghatid ng balita sa ating mga tagapakinig. Matrabaho? Oo naman. Pero alam ko namang hindi na ako ang natatambakan ng trabaho, mga misis, di ba? Lalo na si Ateng, ayan, madalas siya pa nga ang naubusan ng oras dahil sa dami ng gawaing bahay. At syempre, isa na riyan ang paglalaba, Don Simeon Chu, ha? Buti na lamang may Champion Supra Clean Detergent Powder na may quick wash technology. Pinadali ang paglalaba, pero todo linis at bango pa rin siyempre. Kaya ngayon, may dagdag oras na para sa gala kasama ang pamilya. At siyempre, bonding time with Champion Supra Clean. Hindi lamang malinis, mabango pa ang mga labahin. Approve pa yan sa aking misis. Kaya sa lahat ng mamis dyan, kung gusto nyo rin ng maraming time sa pamilya, sa Champion Supra Clean na. May quick wash na, maganda pa, quick wash technology ka na. Daming bayan. Oras sa Sister L. It's 9:12 pero Lakay. Off mic ka. Ayan, dahil off. Mayroon muna tayong flash report, Lakay. Ganun ba? Ano yung flash report na yan? Flash report. Flash report.
Ang inflation ng bansa bumagal sa 0.9% nitong July 2025 mula po sa 1.4% noon naman pong June 2025. Ba, magandang balita Kaso yan, 0.9. Ayan, Hindi pa ginawang 1%. Kaya lang hindi kasama sa bagal na inflation ang oil price. Ayo nga lakay. Alam mo, nakalimutan ko magpaga. Ganun ba? Sabi ko sa iyo. Sabi ko kahapon, full tank nyo na Kasi naghahabol ako kanina. Napaka-traffic kasi sa Buendia. Ay, sinabi Ba't ba kasi kung kailan weekend tsaka kayo dyan naghuhukay? At tsaka Kaloka kayo. Tsaka nakita ko, ala namang gumagawa. Oo nga na, hindi man lang, yan? sana hindi na muna, kung hindi kayang tapusin, abalang matindi. Mayor, Mayor Emmy Calixto Rubiano, ma'am, pakicheck nga yan. At birthday boy, ha? Abay, birthday pala ang man of the hour ngayon, ha? Si DPWH Secretary Manny Bonoan. Ay, happy birthday po, Sec. Apo, Secretary Manny Bonoan. Abay, naragsak nga pa nagkasangay apo, pada-pada tay. Ano yung pada-pada? Yan ang Ilocano version ng happy birthday. Okay. Ayan, pahinga mo ng konti. Diba? Ganda kung naiintindihan mo. Siyempre, makarelate ang mga Ilocano dito. Yes. Pwede ba ako magpatugtog din yan ng sarong banggi? Ayan, pwede. Ayan, at ang birthday wish daw ni Secretary Manny Bonoan, sana hindi na bumaha sa Metro Manila. Yung wish niya lakay, kaya namang matupad kung lahat magtutulungan. Madami siyang wish, sana huwag nang bumaha ang Metro Manila at wala nang tulay na babagsak. Ay naku, nakaka-stress lakay. At wala na investigasyon sa flood control project. Oy, pero nangako ang secretary na isusumitin niya sa Pangulo. Itong listahan. Actually, meron na raw eh. Ayan. Anyway, Apo Manny Secretary, naragsaka pa nagkasangay, ha? Ewan ko lang kung paano pa isa-celebrate ang birthday mo nitong dami mong problema. Di bale, aalawin ka daw na isa pang birthday boy, ha? Ang dating undersecretary ng DPWH, ngayon ay congressman na, most worshipful Congressman Romeo Momo. Happy birthday, most worshipful. Happy birthday, Kong. Ayan, tinext pa ni Kuyang Joron Cesballes kahapon at ni Vladimir Putin, Amir Pelaez. Ipaalala na birthday doon ni Kong Romy Momo bukas. Ayan. advance, baka hindi maramdaman eh. Ayan. Eto pa, hindi pa nagpaparamdam. Sino ba yan, lakay? Si retired presiding justice ng Court of Appeals. Para sa mga nakilala po kay Justice Romy Barsa, ayan, birthday po din niya. Ayan, last week, kaya lang hindi pa nagpaparamdam. Ayan, hinahanap ka ng mga taga Court of Appeals sa Justice Romy Barsa. Ayan, huwag ka daw nakirmat. Ayan. Ilocano ba? Ilocano? Hindi Ilocano si Romy Barsa, ha? Bisaya ka man dong. Magkasama si Romy Barsa, Kuyang Adora Andrada, ha? Ayan. Taga Cavite yata kasi ito binabati ng mga taga Cavite, mga brethren natin sa Lanabal Masonic Lodge. At saka sa Justicia Masonic Lodge number 518. Sabi ni Warsi Justice Max De Leon at Treasurer El Ticol. Ayan. Justice Leo Bathan. Ayan. Lieutenant Colonel na lang kasi. Ganun ba? Anong justice? Ayan, junk roll. Ayan. Gumapang ka literal na gumapang ka sa lusak. Gumapang ka sa sa lubluban ng mga baboy diyan. Ayan. Justice, titingin-tingin ka pa sa akin. Wala ka sa teritoryo mo. Ayan. Oy, binabati natin si Judge Honorato Lac ay ng Makati RTC Branch 61, ha? Abay, Judge Honorato, naglak na raw po yung desisyon ninyo, Judge, ha? Ayun daw pong ba't ang tagal-tagal yung reissuance ng new owner's duplicate copy ng title. Ayan, 1 year na, no action yet. Ayan, mukhang naglak na kay Judge.
Para imported apelyido, ha? Honorato Lac. Ayan. Babalikan natin mga reports. Standby man ang Milky Rigunan. Ano ang tolits dyan sa Kamara de Representantes? Ngayong sinasabi ng mga gods of Padre Faro na suntok sa buwan ang inyong motion for reconsideration. Oras, Sister L. It's 9:18. Oras, Sister L. It's 9:24. Standby man ang Milky Rigunan. Sa panahon ito na tag-ulan mga kuya, ha? Ayan, naku, meron namang sama ng panahon na ateng, ha? Nasa eastern part ng Pilipinas, sa low pressure area. Naku, baka maging bagyo na naman ito, ha? At ngayong panahon ng tag-ulan, madami na naman po ang nagkakasakit. Kaya dapat ay maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class syempre. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class yan. At gamot sa high cholesterol, world class pa rin yan mga ating mga misis. Pero, presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi. Ang magumagaw ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics po mga ateng. Tunay na world class yan ang kalidad sa abot kayang halaga pa. Dalhin naman po ang reseta mga lola sa Mercury Drug. At bilhin siyempre ang world class, piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Love you, ma'am. Damdaming Bayan. Pero bago ang report naman ng Milky Sister L. Yes, Lakay. Abay, pakibati rin daw ng happy birthday si Mayor. Akala ko congressman ito, ha? Mayor? Yung may-ari ng Villarica Pawn Shop. Mayor Henry Villarica ng Mekawayan, Bulacan. Oh, Aba, happy birthday po. Alam ko, miss nito, siya ba ang congresswoman, Governor Daniel Fernando, ha? At binabati natin si Jolene at Care Urbano Spearman from Las Vegas, Nevada. Ba? Mula kay Daddy at Mami Ani Urbano. At siyempre, binabati natin happy birthday si former Senator Dick Gordon. Happy birthday po, at Chairman. At saka si Yuel Reyes. Yes, ayan. Happy birthday kay Yuel na nagpakain na lakay. Sa kanya ba yung breakfast natin? May breakfast ka doon. Ayan, malamig na eh. Kanina madaling araw pa, ipapainit na lang natin. Ha? Happy birthday, Yuel, at advance happy wedding. Ayan. Mauna pa sa akin. Kakasal na ba talaga si Yuel? Ayan. At sino man babatiin natin, ha? Ayan. Ganyan na talaga. Ayan, kung di kayo nag-iisip na mabuti, ayan, baka bigla ka umatras, ano, ha? Ayan. Bigla ka bago daw yung pagkain, Lakay. Hindi daw yun kaninang madaling araw pa. Ayan. Ayun ba in-order mo kay Aling Lydia? Yan, cholesterol free na lechon. Ayan. May paksiw pa, mambira ka, pambabata ang mga ito. Wala bang gulay dyan? Wala bang pinakbat? Oo, paborito mo yun. Tsaka perdigones pag Friday. Happy birthday, Yuel Reyes. Abay, ilan taon na itong si Yuel? Ilan taon ka na, Yuel? 25. 25? Ayan. 25, ha? Tapos mag-aasawa na? Pag-isip-isip ka muna, Totoy. Pakonsulta ka muna kay Romel Pertes. Damdaming Bayan. Tinakot. Talagang ganyan. Siyempre, bawat kailangan ng pamilya, Sister L. Yes, kailangan. Iba yung may pamilya, may mga anak, may kasama sa buhay. Yan, yung mga inspirasyon. Yan yung gusto kong marinig sa'yo, Lakay. Naman, kasi baka umurong ako.
Ito na nga, report na nga naman. Baka kung saan pa mapunta eh. Teka muna. Bati mo natin Malu. Ayan, nag-ready na ba yung bago nating reporter? Ayan, RS number 357. Ayan, sabi ko 357. Magnum, parang Magnum 357 na FPJ yun eh. May baril daw siyang 357 kaya gusto siya RS number 357. Sino ba yun? Yung bago nating justice reporter. Ayan, Samuel Martires is the name. Ayan. Si Justice Sam? Di ba retired na? Di ba sabi niya? Ayaw nga, natapos na nga, nag-retired na pala. Di ba nag-retire? Sabi niya, lakay bago mag-retire, gusto ko maging reporter niyo. Ayan, inassign ko sa Justice Beat. Ayan. Siya si RH 357. 357. Kasi galing sa Supreme Court, Judiciary, ha? Bukod sa pag-i-ombudsman, kaya kabisado niya. Ayan, master niya yan, kaya dyan natin inassign na. Gusto ko sana sa COBs eh. Kaya baka mawala trabaho si Tita Morley at si Tito Gorgie. Ayaw daw ni Morley at ni Gorgie. Kaya, ayan, RH 357 Samuel Martires, ha? Ayan, mag-report ka sa MR ng House. Ng House. Diyan sa Supreme Court. Ayan. Sige, report muna kay Manang Milky. Ito muna kay Manang Milky. House Appropriations Committee naglatag naman ng mga prioridad para mapabilis ang pagtalakay sa 2026 proposed na national budget. Kabilang na ang pagbuwag sa mga small committee na umano'y ginagamit sa mga budget insertion. Oy, teka muna. May bagong committee chairmanship na pala si Senator Lito Lapid-Lapid. Yes, Lakay. Ano yung committee niya? Ang ninong Senator Lito Lapid-Lapid ay ang bagong chairman ng Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Akala ko Committee on Entertainment. Pero ang dati niya kasing hawak, Lakay. Sports, di ba? Senate Committee on Tourism and Committee on Sports. So ngayon, ang hawak niya, itong ng dating committee ito ni Senator J.V. Ejercito, Lakay. Ano yan? Ano ulit? Flood control? Urban planning, housing and resettlement, Lakay. Kailangan natin yan, Senator Lito Lapid-Lapid, ha? Yes. Kailangan magkaroon tayo ng master plan ng flood control. Yes. Dito sa Metro Manila. Oy, maganda itong committee na to. Matrabaho ito dapat. Dapat kikilos tayo dito. Ayan. At dapat imbestigahan maraming sisilipin. Imbestigahan din si Secretary Ted Herbosa ng DOH. Bakit? Sino yan? Dahil sa malaking gastos sa mga foreign trips. Sino nagsabi? Mas marami pa ang biyahe kaysa presidente. ay gustong maging maging Secretary General ng World Health Organization. Talaga ba? Gusto pa maging Sec Gen na WHO. Kumusta ang LC natin, Secretary, ha? Makakalawangan yung LC mong bulletproof, ha? Ayan. Sige, ba't ka? Sino nga gumawa nung bulletproof niya? Si Kuyang Robert Saluta. Ayan. Kuyang Robert Saluta, ha? Ayan. Ito, di ka ilalim ba yun, Lakay? Di ka nagpaparandam, Kuyang Robert Saluta. Sabi ni Kuyang Mike Tyson, ha? Ayan. At saka John Samaniego, ang laki daw ng kinita mo nung eleksyon. Ayan. Kasi dami nagpa-bulletproof. Dami nagpa-bulletproof na Lakay, ano ba yun? Hanggang ilalim? Yung parang, alimbawa, may nadaanan na bomba. Ayan, hindi ba? Depende kung matindi ang threat sa'yo. Ayan. Depende din sa... May class 1, may mga yan eh. Kuya Robert, ano ba yung class 1, class 2, class 3 ba yan? Pagka yung gustong pa-bulletproof pati ilalim, ayan, mas mahal siyempre. Yung durability, yung kung gaano katibay. Yes. Sa bagay, mas mahal, mas matibay. Kaya slogan dun sa kanyang bulletproofing, ayan, sa Saluta Bulletproofing, bombahin ka na, buhay ka pa. Ayos talagang magpapa-bulletproof ka talaga doon. Ay, sinabi mo. Kaya laking kinita niyan sa mga taga-customs lang. Noong ang patayin sa customs. Tapos nagpapa-bulletproof yung mga may threat. Ang dami nagpa-bulletproof ng sasakyan dyan. Ayan. Punta na nga muna natin si Manang Milky bago pa saan tayo mapunta. Puntahan natin ang report ni RH12 Milky. Gunahan, Manang Milky. Sister Ella at Lakay, September 1 ang target ng House
Kala ko nainip na si Manang Milky. Oh, kala ko, sabi ni Manang Milky, sandal-dal talaga itong dalawang to. Hindi, nakikinig ako tungkol sa bulletproofing eh. Anyway, lakay, September 1 ang target ng House Committee on Appropriations para matalakay ang panukalang pambansang budget sa 2026 na nakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ayon kay Representative Micaela Swansing ng Nueva Ecija at chairman ng komite, bagamat wala pang formal na pagsisimula ng mga budget hearing, nakalinya na ang mga preliminary activities bagong actual deliberation sa September 1. Sabi ni Swansing, para mapabilis ang pagtalakay sa budget, ang mga vice chairman ng komite ay magsasagawa na ng mga simultaneous budget briefing sa iba't ibang government agencies. Anya, inaasahan ng Kamara na may susumite ng DBCC o Development Budget Coordination Committee sa August 13 ang National Expenditure Program at habang hinihintay, maglulunsad na sila ng tinatawag na People's Budget Review. Dagdag pa ni Swansing, tinatanggap ng Kamara ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing transparent ang pagtalakay sa pambansang budget kasunod ng direktiba ni House Speaker Martin Romualdez na ipatupad ang open BICAM deliberations. Narito si Congresswoman Micaela Swansing, chairperson ng House Committee on Appropriations. We in the Committee on Appropriations fully support the push of President Ferdinand Marcos Jr. and Speaker Martin Romualdez towards increased transparency and public participation in the budget process. Nadidinig po natin ang panawagan ng ating mga kababayan na mas maging bukas ang proseso at magkaroon ang ating mga kababayan ng mas malakas na boses sa pagbuo ng budget. Bilang chairperson ng Committee on Appropriations, magpapanukala po ako ng mga reforma kay Speaker Martin Romualdez at sa ating pong mga kasamahan sa Kongreso patungkol po sa proseso ng pagbuo ng budget. Layon po nating buksan ang tabing sa usaping budget. Papandudayan po natin sa ating mga kababayan na wala pong itinatago ang inyong Kongreso pagdating sa budget. Sa pamamagitan ng mga reformang ito, gusto po nating ipakita sa publiko na wala po sila dapat ipangamba pagdating sa proseso ng pagbuo ng inyong budget. Una rito, inirekomenda ni Swansing na buwagin na ang mga tinatawag na small committee sa harap ng mga alegasyon na dito umano nangyayari ang mga budget insertions ng mga mambabatas. Ako si New Craig para sa DCR. Yes, Akay. Bagong graduate ba ito? Parang neneng-nene itong si Congresswoman Micaela Swansing, ha? CPA lawyer ba ito? Accountant ba ito? Ha? Marunong ba sa arithmetic ito? Appropriations yung hawak niya. Oo. Lakay si Congresswoman Micaela Swansing, second term niya sa Congress. Second term ba ito? Parang neneng-nene, oh. 19. Ilan to? Alam mo na kay, yung kanang kamay ni Congresswoman Stella Kimbo. Yung nag-budget hearing noong 2025 proposed national budget. Naku. Akala mo, nene, lakay, pero ang ganda ng record niyan. Talaga? Harvard graduate. Saan? Harvard? Harvard. Wow. Yes. Harvard Santa Rosa? May Harvard sa Santa Rosa, di ba? Yan. Oo. Talaga. Harvard University talaga. At siya ay lawyer. Ang magna cum laude yata, graduate sa Ateneo de Manila University. Ang high school niya naman lakay at Sister L sa Kisay. Wow, Philippine Science, ha? Ayan mga bright boys diyan, mga bright girls, ha? Ayan, parang Jomay Paroko, Pisay yan. Ayan, alakay. So, maganda yung showing niya kasi noong 19 Congress bilang Vice Chairman din ng House Committee on Appropriations. At ito yung paborito na congresswoman noon ni Congressman Joey Salceda. Alam mo naman pag sa ekonomiya lakay at Sister L, si Kong Joey. Talagang matinik yan. At ito yung isa sa mga ginugroom nila noong 19 Congress. Abay, maraming magaling itong si Congresswoman Micaela Swansing. Lalo kung aral kay Congresswoman Kimbo yan. Si Stella Suarez Kimbo.
Tama na. Ayan. Wag lang gagawin yung mga Hermes, ha? Ayan, mga Louis Vuitton, ha? Ayan. Sila kayo, naalala na naman. Naalala na naman niya. If you have it, don't flaunt it, ha? Lalo na, public servant kayo, ha? Ayan, mainit ang mga pork barrel. Ayan, mga ano dyan, pondo-pondo sa Kongreso. Ayan, simple lang ba siya? Di ba siya nagsusuot na ano? Yung bag na pagka pinahawak sa bodyguard hindi sa handle hinahawakan sa ilalim. Baka pawisan, mabasa, maluma ka agad yung bag. Sensitive kasi yung mga ganung bag lakay ganun ba yan? Naalala kong mayor dyan sa Laguna ha? Ayan pinapahawak sa bodyguard yung sa ilalim. Ganun ang hawak sa ilalim. Ang hawak, hindi sa handle. Ayan, kasi pasmado daw yung kamay ng bodyguard. Magpapawis. Kaya si Manang Milky, pagkahawak yung kanyang Louis Vuitton niya, naka-guantes siya Kaya naka-guantes lang yung nagbebenta. Ganun ba? para hindi maapektuhan lakay. Lagyan na lang ng twilly. Yung twilly, yung yes. Pabalutan yung handle. Ayan. Kasi nakalagay yan sa kanyang bag. Sa bag. Ayan. Natatawa tuloy siya. Hindi ako nagaganon Manang Milks. Lumang bag lang akin. Ayan. Pati pantali ng handle ng bag Hermes din yung mga may nakita ko mga satin na na pantali. Yun yung lakay, may nabanggit ni Manang Milks. Yung twilly. Twilly ang tawag doon. Actually, ginagawa yung pantali minsan sa buhok Hindi ba pang yan? Pang sa leeg? Marami kang pwedeng gawin doon lakay. Kung creative ka lang. Ganun ba pwede mo siya gawing ribbon sa damit. Sa leeg. Pwedeng headband. Yes. At pwedeng pan-display sa buhok. Ginagawa ni Sister L. May naalala tuloy ako. Bakit na naman? Ano naman yan? Abay. Tumatawa ka na naman mag-isa. Naalala kasi yung may nakita ko. Kakilala natin na Sister L. Manang Milky. Chika lang. Ayan. Abay nang hiram ng payong. Sabi niya, bakit wala akong dalang payong. Sabi niya, nagpayong? Nababasa naman siya. Sabi niya, di ba lang mabasa? Wag lang yung bag ko. Sino yan? Louis Vuitton yung bag, Sister L. Di ba lang siya magkasakit? Wag lang mabasa yung kanyang bag na Louis Vuitton. Aamagin yun Ganun ba yan? Inaamag yun lakay. Dapat ginagamit mo lakay kasi kailangan niyang mahanginan. Yes. Ganun ba yan? Tsaka ang room temperature niya dapat hindi mainit. Ganun. Dapat dyan malamig. Oo. Kaya pala... Alam ni Sister L yan, marami sa LV. Mga lumang bag. Para yung kilala ko, naka-eskaparate ang mga bag niya Air condition pa Pati sapatos. Kasi nga, yun yung sa mga nagko-collect lakay, talagang nila yun. Pambira naman sapatos ko, tsaka bag, naka-aircon yung tao, hindi. Electric fan lang. Grabe naman niya. Hindi na lang siya nagdala ng bed doon sa room. Grabe mga bag yan, mga sapatos yan. Sister, hindi LV Hindi LV ang gamit ni Sister L. YSL. Sa Liliw, Laguna. Yes. Kasi support local tayo, Manang Milks. Bayong, actually, Bayong. Galing Bicol. Gusto ni Governor, Gobernador Helen Tan. Quezon siya. Ayan. Yes. Sa Laguna siya. Sino ba? Sol Aragones. Ayan, Sol Aragones. Ayan. Naalala ko kasi yung kakao ni Governor Helen. Ang tangerine chocolate. Tangerine. Sarap-sarap pala, ha? Ayan. Sarap naman Governor Helen Tan yung tangerine chocolate, ha? Director Ronel. Yes. Ronel Tan. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, next time po, huwag kayong mahiya. Ayan, padala lang kayo, padala rito. Yung tableya, yung tinitimpla. Sarap pala noon. Okay, Manang Milky, ha? Ayan yung Louis Vuitton mo, ha? Ayan, ilagay mo rin sa aircon yan para di amagin. Pina-aircon yung bag. Si Manang Milks hindi nag-aircon. Teka muna, di mo siya yung tanong ko Itong kung si Congresswoman Swansing ba mahilig din sa mga ganyan? Hermes, Louis Vuitton na bag. Ayan, branded, mga luxury bags. Hindi, nung 19 Congress, wala kami napansin na may mga gamit siyang gano'n. Simple lang. Simple lang. Siguro ang bag niya, hikak, mga gano'n. O kaya hikak, yung sa parang swerteng
parang Seiko wallet, mga ganun. O kaya nasabaw ako ron. Celine, ayan, mga ganun. Yung mga ano lang, yung mga mamahaling yun. Mamahaling ba yung Celine? Tama lang. Sakto lang yun, oo, sakto lang. Sakto lang. Sakto lang yun. Ayan, Rusty Lopez, mga ganun. Pwede na. Pwede. Pwede. Marikina yun eh. Local eh. Mga local eh. Okay, baka saan tayo mapunta. Mag-endorse. Okay, maraming salamat. Balik sa'yo, Lakay. Oy, teka muna. Ano nga pala, sino ang mag-a-argue sa Supreme Court dun sa MR? May mga ano ba yan? May oral arguments pa ba dyan, Manang Milky, o wala na? Depende, Lakay, sa magiging response ng Supreme Court. Although nag-file na sila ng MR kagabi. Kahapon. Ito ay sa pamagitan ng online. Online. Inaisasumite sa Korte Suprema ng Personal. Pero naisumite na nila via online. Okay. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo, Lakay, at Sister L. Ayan. Maraming salamat, Manang Milky LV Regunan. Daming Bayan. Oy, good morning, Noble Illustrious Potentate Sec Dong Mendoza. Ayan. Bumabati siya na happy birthday kay Bukal, kay board member Hasmin Maligaya ng Cavite. Bukal Hasmin, maligaya. Ayan. Sana maligaya ang inyong pagdiriwang ng kaarawan ngayon. Daming Bayan. At siyempre, Bukal Hasmin, maligaya ng Cavite. Ayan, ingat-ingat po, ha? Pero alam po niyo mga kuyang, mga ateng, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional power drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad tayo mga ateng, mga kuyang. Kaya mga kuyang, mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kahit dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Ulitin ko po, N+ Gold, tanda ng pagmamahal. Daming Bayan. Love you, Nay. Oras, Sister L. It's 9:46. Ang oras na yan ay... Daming Bayan. Oras, Sister L. 9:52. At sandali lamang. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Oy, huwag kang makinig, Justice, mag-report ka. Ayan. Ayan, binibigyan ka na namin ng trabaho. Justice Beat ka, ha? Justice Sam. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Pero eto, Senator Jinggoy, ha? Ayan, pwede pa lang magpatuloy ang mga multo ngayon, ha? Ayan. At yung mga yung may mga project na na Oplan Operation Tuli, ha? Ingat-ingat kayo dahil may nadali na rito, Sister Ella. Kinasuhan, ayan, naku, kinasuhan sa Ombudsman Justice Sam. Inabot nyo ba ito, ha? Dahil batay sa findings ng Commission on Audit, Sister L, COA, ha? Kabilang pala sa mga ghost beneficiaries ng iba't ibang ghost deliveries at ghost projects sa isang lugar dyan sa Central Luzon ay mga kabataan na gustong magpabinyag o magpatuli. Grabe. Tuli lang, laki naman ng ginastos. 100 million.
Alang ya ha? Natuklasan din ng Commission on Audit, Sister Ella, na maging yung mga device na may brand na Angel's Cut. Ayan. At ano ba itong Angel's Cut, Yuel? Ha? Ayan. Ano ka ba? Angel's Cut ka ba? German cut ka o pukpok? Ayan. Mano-mano. Pagka mano-mano, pukpok yan. Ayan. Di pukpok. Nagbababad pa. Babad ka muna sa irigasyon. Ayan. Tapos ngumuyan ng talbos ng bayabas. Ayan. Pagka pinukpok na, nalunok na yung gagawin ng ngumuyang bayabas. Ayan na. Sobrang takot na lunok. At saka ganun ba, Sister Ella, habang bago pukpukin yan nakahawak pa ang magkabilang kamay yan. May tagahawak yan. Ayan. At ginamit daw sa libreng Tuli Project ng dating mayor. Allah! Ang malungkot dito, abay, naku, di ba may namatay na tinuli dyan sa Tondo, Manila? Ay, oo, lakay. Ay hindi rehistrado at walang lisensya sa Food and Drug Administration o FDA. Nako. Allah, pati sa tuli-tuli nakarating sa COA. Ha? Sa report ng COA, umabot na mahigit 100 million pesos. Laki ang kabuang ghost deliveries at overpriced medical procurement ng sa Tarlac pala ito, ha? Tarlac City LGU sa pagitan ng 2017 hanggang 2018. Aba, matagal-tagal na pero ngayon lang lumabas yung report ng Commission on Audit. Ayan. Ayon sa ating bubit, Commission o Audit? Ayan. Biro sa mga taga-COA. Parang nakakaloka naman yun. Commission o Audit? Ayan. Sinampahan na ng Office of the Ombudsman. Aba, ikaw pa ba nag-file nito, Justice Sam? Ng iba't ibang kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Government Procurement Reform Act, ayan, Anti-Plunder Law. Allah! O nga pala kasi 100 million ang involved dito ha? Kabila ng kinasuhan ang 13 opisyal at mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng Tarlac City. Allah! At sabit sa manumalya kasama ang mga may mga sinuspindi na pala dahil sa tuli, ha? Ayan. Naku, pati ba naman yan pinagkakakitaan? Oo, tsaka ang laki parang pondo naman yan, 100 million, ha? Ano may equipments ba yan? High-tech ba yung pampatuli, ha? Ayan, ano yung Angel's Cut? Alam ko, German cut tsaka pukpok lang. Wala kong alam sa ganyan lang. Ayan, ano ba yung Angel's Cut, Secretary Ted Herbosa? Ayan, ang mga sinuspindi ng ombudsman sa loob ng 6 na buwan dahil sa controversial na tuli-tuli. Ayan, may parang nagpatuli na ng mga multo na. Siguro kung sino-sinong pangalan ay nilagay dyan. Ayan, ang mga sinuspindi ng ombudsman ng 6 na buwan ay sina City Health Officer na si Maria Carmela Laksamana Go. Ayan, City Treasurer Agnes Torres at City Accountant Roland Domingo at iba pang kasabwat sa nasabing anomalya. Ayan. Naku, ang mayor noon sa nasabing syudad nung mangyari ang anomalya ay, congresswoman na ngayon, Sister L. Si ex-mayor at ngayon ay bagong halal na congresswoman ng Tarlac City. Ayan. Pero hindi kabilang sa charge sheet ng ombudsman. Di ba dapat pagka ganyang 100 million pesos ang involved wala bang pirma si mayor dyan? Ayan, parang imposible naman yata yan. Ayan, at 5 incumbent at mga dating Tarlac City Councilors ang nagsampa ng mga konsehal pala ang nagsampa ng demanda, Sister Elsa, ombudsman. Ayan, matapos lumabag ang special audit findings ng COA noong 2024. Ang sinasabing dapat daw ay makasama rin, congresswoman na ngayon. Si dating mayor at ngayon ay congresswoman ng Tarlac City, si Congresswoman Christy Angeles. Siya pala yun. Hindi nakasuhan. Ayan, baka walang pirma. Sandali lang at meron tayong flash report. Flash report.
Mayroong ammonia leak dyan sa may C3, dyan po sa lungsod ng Caloocan, at nandyan ang ating kasama na si RH23 Edwin Duque. Edwin. Mayor, medyo masangka nga yung amoy. Mismo kahit kami ay lumayo-layo dito sa tapat mismo ng Probel. Dahil halos nasa kalating oras na may mga nagreklamo at ilan naman ay nakatakip ng ilong o iba ng face mask. Dahil nagabugan ng medyo masangsang na amoy itong sa likurang bahagi dito ng Probel, sa may bahagi ng C3 Road, dito sa may Lungsod ng Caloocan. Ayon dito kay Ginoong Jason Isgana, ang supervisor, hinahanap maging ng kanilang engineer yung leak kung saan galing yung amoy. Dahil kanina habang tayo lumalapit sa gate ay matindi yung amoy na parang biglang pumasok sa ilong natin, Mayor. At hindi nga maganda doon sa mga mahina, lalo na yung mga bata at matanda. No? Saan daw galing yan, Edwin? Ayan, ikaw, naamoy mukha mo. Saan galing yan? Imposibleng di pa alam kung saan nanggagaling yan. Ito kasing tubo nito, Mayor. Ito yung nagbibigay ng lamig sa loob ng parang freezer. Nasa labas yung mga tubo nito. So, tinitingnan nila kung dito amoy. Pabrika yan? Anong kumpanya yan? Ito yung Fravel, Mayor. Fravel? Fravel. Inaalam ngayon kung saan galing, pero habang inaalam nila, medyo andito yung Department of Traffic Management, pinapalayo muna yung mga taong dumaan sa likurang bahagi nito. At dahil parang hindi nila maamoy, pero may mga lumalapit sa atin. May naamoy pero hindi pa alam kung saan eksaktong pinanggagalingan. Oo, mahirap stress kasi biglang pag may hangin, biglang mo maamoy yung malakas na amoy, tapos nawawala. Tapos meron na naman, minsan galing sa baba, minsan galing sa taas. So, sabi nga sa magandang araw yung umuusok, no? Makikita mo yung sudden amoy lang, Mayor. Kaya tinitingnan nila ngayon, kahit sila man ay naamoy din nila, pero medyo nahirapan silang i-press kung saan banda dahil medyo mataas itong mga tubo na ginagawa naman nila ngayon, no? Para kung sakali raw na tuloy-tuloy pa rin, samantalang i-off mo na yung operasyon, patayin muna yung pinaka-makina na itong malaking Fravel Company. Sige. Para maayos kung sakaling may link at may sa ayos nila dahil pero doon sa mga dumada, lalo na dito sa may likurang bahagi na sa may C3, isinara, may mga bantay na doon sa bawat kanto para mabuwasan yung mga naglalakad dito dahil yung may dumadaan, nagtatakip ng mukha, iba nabopula, iba may mga luluha. Kahit yung mga traffic enforcer ng Caloocan Department of Traffic Management. Edwin, ayan, sige, lumayo ka muna dyan at wala ka pang insurance. Ayan. Sige. Okay. Balikan na lang natin mamaya sa ibang detalye. Yan, wala pa rin dito sa Caloocan, RH23. Edwin Duque nagulat. Una sa Pilipinas. Daming Bayan. Maraming salamat, Edwin Duque, mula saan lugar yun? Caloocan? Sa Caloocan, Lakay C3, dyan sa Caloocan City. At sandali lamang, dito tayo sa mamaya na kayo, Boy Gonzales Dumagoso. At ang kanyang pinsan na si Val Gonzales. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, Google Pay at Apple Pay hindi na kailangang magparehistro, ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Hindi na kailangang magparehistro sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga mobile payment provider na Apple Pay at Google Pay dahil hindi sila kwalipikado ng BSP bilang operator ng payment systems. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, kinikilala lang nila ang Apple Pay at Google Pay bilang technology service providers. Sa pakikipag-usap ni Tangonan sa dalawang kumpanya, wala rin silang balak na humawak ng pondo para sa kanilang users sa Pilipinas. Ipinunto rin ni Tangonan na walang wallet ang naturang digital platforms kaya't hindi posible ang paglilipat ng pera gamit nito. Ginagawa ang financial transactions sa Apple Pay at Google Pay sa pamamagitan ng Near Field Communication o NFC kung saan maaaring itap ng mga user ang kanilang smartphone para makapagbayad. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 29 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business.
Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. At muli, ayan, alam po yun talaga mga kuya, mga ateng sa loob ng ilang dekada ng ating serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay. Patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tuloy ito kaya ang inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho at syempre nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging at syempre sa tulong ng proper diet and exercise. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuyang at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya sa pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Tanda ng pagmamahal. Christmas is just around the corner. Ilang days ulit, Sister L? 142 days bago magpasko. Mano po nino. Mga ninong, mga employees, ready na ang bonus, 13-month pay, 14-month pay. So, kailangan yan. Lakay, batiin ko lang nanonood sa atin. Batiin naman natin. Sino? Dahil lagi itong nanonood. Ang aking future mother-in-law, hi Tita Lolit. Lolita Palangka Manalo. Ayan, dyan sa Pampanga. Tita Lolit Manalo. Ba't tita? That mommy. Hi, Mami Lolit Manalo. Ayan, good morning. Lagi siya nanonood sa atin, Lakay. Naglalaba, nagluluto. Yes. Hi, Mami. Good morning. Ingat-ingat. Stay healthy po. Para hindi mahirap maglaba, champion. Ayan, champion yes. detergent. Champion, baka na. Si Boss Semyon Chu. Ayan. Ninong Semyon Chu. Yes. Ayan. At ayan ang kabar natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Api. Stay safe everyone. God bless. Oy, susunod na ang ating operasyon tulong. Aba, wala si Wonder Woman. Ang ating makasama ay si Miss Mabel Aribe. Wala ba? Ayan, Aribe lang muna. Ayan. Bye-bye. Ingat, stay safe. What did you get me Christmas? This Sa loob ng 86 na taon, DZRH